Sa napakahabang panahon, kahirapan ang isa sa pinakamalaking hamon na hinaharap ng ating bansa. Maraming pamilyang Pilipino ang hirap na makawala sa laylayan ng kahirapan. Upang tugunan ang suliraning ito, nabuo at formal na inilunsad ng pamahalaan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps noong 2008. Sa pangangasiwa ng Department of Social Welfare and Development, ang 4Ps ang nagsisilbing Social Protection Measure and Poverty Reduction Strategy na nakatuon sa Human Capital Investment. Layunin nitong maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay suporta sa edukasyon at kalusugan ng mga kabataan. Formal na nilagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte at naisabatas ang programa noong taong 2019, ang Republic Act No. 11310, an act institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nagsimula ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Rehiyon 11 noong 2008. Sa kasalukuyan, meron tayong more than 250,000 program beneficiaries of the entire region. The Republic Act 11310, this is the Pantawid Pamilyang Pilipino Program that provides conditional cash transfer to qualified household beneficiaries. Ang pinaka-goal ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, this is to break the intergenerational cycle of poverty. Ito ay sa pamamagitan ng pagbigay ng conditional cash grants for education and health of our children beneficiaries. Nagbibigay ng conditional cash transfer ang 4Ps sa mga kwalipikadong pamilya at sa mga malugod na pumapayag na sumunod sa mga kondisyon ng programa tulad ng health and nutrition para sa mga batang edad 0 to 5 years old at sa mga buntis. Education para sa mga batang 3 to 18 years old at community and family development sessions para sa mga magulang. May sinusunod na program cycle ang 4Ps. Pagtukoy ng probinsya o munisipalidad o ang Small Area Estimates, Supply Side Assessment upang masigurong may health and education facilities ang lugar. Pagpili ng kwalipikadong pamilya, validasyon at pagrehistro ng pamilya. Pag-enroll ng final list ng mga benepisyaryo sa Land Bank of the Philippines. Pagbibigay ng unang cash grant. Verifikasyon ng pagsunod sa mga kondisyon. Pagbibigay ng mga susunod na cash grant sa nakatakdang buwan na nakabase sa pagsunod nila sa mga kondisyon sa program. Ang conditional cash transfer sa mga kwalipikadong household beneficiaries ay tatagal ng hanggang 7 taon. Meron ding ginagawang community assemblies o pagtitipon upang talakayin ang update sa programa at tugunan ang mga katanungan at hinaing ng mga benepisyaryo. Nahimo kong beneficiary sa 4Ps katong 2015. Ila kong gi-assist dire sa Purok 1 Barangay Lisada kung unsa nga akong sitwasyon. Og tulo sa akong mga anak ang nahimong benepisaryo sa 4Ps. Kada duha ka bulan makadawat ni og cash grant. Magkakaibang cash grant package ang handog ng 4Ps. 750 pesos kada buwan para sa kalusugan. Kasama na rin ang FDS. 300 pesos para sa bawat batang nasa daycare, kindergarten at elementarya. 500 pesos para sa mga nasa junior high school. At 700 pesos naman para sa mga nasa senior high school. Bawat pamilya ay may maximum na 3 batang benepisyaryo na pumapasok sa eskwela at kailangan hindi bababa sa 85% ng attendance kada buwan. Meron din silang karagdagang 600 pesos na rice subsidy kada buwan at automatic PhilHealth coverage. Binibigay ang cash grant sa pamamagitan ng cash card na maaaring ma-withdraw sa ATM o di kaya ay over-the-counter transactions. Ang mga benepisyaryo ay inaasahang mag-i-exit o gagraduate sa programa
alinman sa susunod na sitwasyon ang mauna. Kapag nag-edad ng 19 years old, ang huling monitored child. Kapag nakapagtapos na ng senior high school ang huling monitored child. Kapag umabot na sa 7 taon sa programa ang pamilya. Kapag ang pamumuhay ng mag-anak ay napabuti at kaya ng bumukod base sa isasagawang assessment ng programa. Kapag ang pamilya ay voluntaryo o kusang aalis sa programa. O kapag ang pamilya ay nakagawa ng paglabag sa alituntunin ng programa. Bukod sa compliance verification, may isinasagawa ring case management kung saan mas sinusuri ang iba pang mga pangangailangan at sitwasyon ng mga benepisyaryo. So, ang case management ay isang pamamaraan ng pag-assess ng isang kliyente, ginagawa ng isang social worker para ito ay malaman ang lahat ng mga kailangan ng isang kliyente. Importante talaga siya is because we really wanted to provide the basic services to the client, appropriate to his needs or to her needs para mag-angat ang kanyang buhay. So, importante din siya. It's because maganda ang pagiging karapnan ng isang kliyente kung ang kanyang mga skills, talents, potentials, at mga internal resources ay tugma doon sa mga ibinibigay ng isang social worker sa ating mga kliyente. Hindi lang empowerment ang na-develop, but support system for the client. We are still working on because this is an ongoing process. And this is also an ongoing activities of our social workers in the community. Dito na rin pumapasok ang usaping gender and development para sa lahat ng benepisyaryo at mga karagdagang hakbang para sa ating mga benepisyaryong Indigenous People o IPs. Para naman sa istruktura ng programa, nariyan naman ang Regional Program Management Office para sa pangangasiwa at implementasyon ng programa sa mga rehiyon sa pangunguna ng Regional Director bilang Regional Program Manager. Katuwang ang Assistant Regional Director bilang Regional Deputy Program Manager at ang Regional Program Coordinator. Sa rehiyon ng Davao, mayroong 6 na Provincial Operations Offices. Ang POO Davao del Sur, POO Davao del Norte, POO Davao Occidental, POO Davao Oriental, POO Davao de Oro, at ang Davao City Operations Office na pinangungunahan ng kani-kanilang provincial links. Ang tagumpay ng 4Ps sa rehiyon ng Davao ay hindi magiging posible kung wala ang mga organisasyon, mapapribadong sektor man o ahensya ng gobyerno na katuwang sa mas epektibong implementasyon ng programa. Our message to our program partners, program stakeholders, kami po sa DSWD ay nagre-request sa pagpatuloy ng kanilang pagsuporta sa ating mga program beneficiaries to create greater impact. We have to converge our resources for our beneficiaries to uplift their living condition. We need a coordinated effort. Hindi lang dapat DSWD because we cannot do it alone. And other agencies na kapartner namin or ang ating mga LGUs ay kasama natin sa paghubog ng ating mga kliyente. We need to push our client and of course to a level that is actually empowered and aware
and that they know their rights, no, as Filipino or a constituents of a community. And we are really very happy that our partners are very supportive, no, of this initiative. But we want to continue, no, our collaborations and networking with them, because we know that these are the people that will of course help our client in the future. Ang taus-pusong pagsuporta ng mga organisasyon at ang kwento ng pag-asa at pagsisikap ng mga benepisyaryo sa rehiyon ng Davao ay magsisilbing inspirasyon ng Regional Program Management Office 11 ng programang 4Ps upang patuloy na gampanan ang tungkulin at bumuo ng mga estratehiya sa pag-angat at pagtaguyod ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sukad na himo may benepisaryo sa 4Ps, dako kayong kausaban sa among pamilya. Una na diha ang pag-eskwela sa akong mga anak, pagpalit sa mga uniform o project ug mga uban pang contribution sa eskwelahan. Bahin sa health ug nutrition, mapacheck up na pud ako sila ug matagaan og saktong pagkaon. Pinaagi sa pagpaningkamot sa pag-eskwela sa akong mga anak, positibo ko nga dili nila maagian ang kalisod sa maabot na panahon. So sa ating mga program partners, stakeholders, sabay-sabay natin tulungan ang ating mga pamilyang nangangailangan para maitawid sila tungo sa magandang bukas. Ang Pantawid Region 11 ay nangangakong paglilingkuran ang pamilyang Pilipino na may pusong Davaoenyo, serbisyong may malasakit at totoo.